nagbigay ng update ang ating mahal na presidente. Ito, na kung saan yung update po ng ating mahal na presidente, mukha atang may development mga kababayan, doon po sa issue ng maanumalyang flood control. So ito, pakinggan po natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, naglabas Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Kabuuang 280 bank account ang na-freeze. 22 insurance policy, 3 securities account, at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Meron din 8 taga-DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi... Ito mga kababayan na speaking of Sara Diskaya, sumuko na po siya. Nag-voluntarily surrender. Ito pong si Sara Diskaya dahil alam naman siguro ni Sara Diskaya mga kababayan na mabigat po yung kanyang pananagutan po sa kamay ng batas. Kaya mas minabuti mga kababayan ni Sara Diskaya na mag-surrender na lamang po. Anyway, tuloy pa natin. Magtatagal. Oy, sabi ni Kuya Boy Sabino, Idol Jake, you're so handsome and cute. Oy, thank you po Thank you po. Pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon. Magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maraming salamat po. Ito, baka akala nyo mga kababayan, ang gusto lang mangyari ng presidente, papanagutin lang yung mga sangkot. Hindi. Wala pang ganon. Wala pong ganon mga kababayan na papapanagutin lang. Ang gustong mangyari dito ni PBBM, managot sila, ibalik nila yung perang ninakaw nila. Yun mga kababayan. Hindi lang kasi sapat sa presidente na mananagot lang kayo. Ang gusto ng presidente, bukod sa mananagot ka, dapat ibalik mo yung pera na nakulimbat mo sa kabanang bayan. Kasi sa taong bayan yan Hindi yan sa'yo. So dapat ibalik mo. Yan yung gusto ng ating mahal na presidente mga kababayan. So alam nyo, sa totoo lang dito nyo makikita na talagang seryoso ang administrasyon sa pagpapanagot at pagpababalik sa mga ninakaw na yaman nitong mga kurap na ito. Biruin nyo kahit si ito Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan. Kahit itong si Bong Revilla ay naging miyembro ng Alianza para sa Bagong Pilipinas. Tawag dito, hindi mga kababayan na pinalampas ng administrasyon ni PBBM at pinapapanagot pa. Kaya nga walang dapat isumbat o wala dapat sabihin dito yung mga didiset kasi walang pinipili yung administrasyon ni PBBM. Kaya nga yung mga sangkot na iba pa dyan, na mga nababanggit, katulad ni na Paulo Duterte, katulad nitong sina Martin Romualdez, nitong sina Saldico, yung mga yan mga kababayan, lahat yan mapapapanagot yan. Pagka napatunayan na totoo yung mga aligasyon laban po sa kanila. Kapag mabigat yung ebidensya, laban po sa kanila. Kasi wala nga pong sinisino ang administrasyon ni PBBM. So ngayon, mga kababayan, bukod po dyan sa issue na yan, ng maanumalyang flood control, alam din naman po natin mga kababayan na may iba pa pong issue na kung saan, masasabi po natin na usap-usapan din po ngayon sa Pilipinas mga kababayan. Katulad na lamang nitong
nitong kay Rowena Guanzon, alam niyo natatawa ako dito kasi 'di ba? At saka nitong kay Paulo Duterte, baka sabihin ng iba diyan. Eto wait lang, pakita ko lang sa inyo. Baka kasi sabihin ng iba diyan, Jake, salita ka naman ng salita na nagta-travel si Pulong Duterte sa 17 bansa. Wala ka namang ebidensya. Wala ka man lang binasa kahit article. Eto mga kababayan, galing po sa Pilipinas Today. Sabi po dito mga kababayan na ito daw ayan may logo pa nga ng bagong Pilipinas yan. Ito yung ito yung source. Tapos ito yung article. Basahin natin. Sabi dito, kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garapil ang kumakalat na kopya ng request letter ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte para sa travel clearance upang makalabas ng bansa. At sabi pa daw po dito mga kababayan, sa kopya ng liham ni Representative Pulong kay House Speaker Faustino Gojudi III, sinabi niya na babiyahe siya sa 17 bansa kabilang ang the Netherlands simula Disyembre 15 hanggang Pebrero 2026. Mga kababayan, diba? Yan ba'y gawain ng matinong kongresista ang maglustay ng pera at magpasarap sa ibang bansa? Diba, buti baga kung pagka-uwi ng Pilipinas nakakapag-uwi ng mga investment, foreign investment, hindi naman Diba? Wala nang ginagawa mga kababayan, puro pag-aaksaya pa ng pera ang ginagawa nito pong si Paulo Duterte. Ang masaklap nga lang dito mga kababayan, ang dami nilang pera. Saan kaya galing yun? Kasi kung ikaw ay ang pera mo tama lang, di ka makakapag-travel sa 17 bansa. 'Di ba? Sa loob lamang ng isang buwan mahigit. 'Di ba? Halos kulang 2 buwan. Hindi ka makakapag-travel ng ganun ka ang tanong, saan ang gagaling ang pera? Saan kumukuha ng pera itong si Paulo Duterte? Ito ba ay galing sa 51 billion pesos na hindi may paliwanag kung saan na dinala? Kasi baka sabihin ng iba, sabi pa nga dito mga kababayan, ito yung mga bansang pupuntahan. Nakalagay po yan sa sulat ni Paulo Duterte. Sabi dito, this is the request for the travel clearance for my upcoming travel to Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, and Singapore for the 15th of December 2025 to 20 of February 2026. Yan yung mga bansang pupuntahan ni Paulo Duterte. Grabe, no? Diba? Source of income ng pamilya Duterte ang posisyon sa gobyerno. Kaya nga, kasi biruin nyo mga kababayan daming bansa na pupuntahan. 17 bansa mga kababayan yung target ni Paulo Duterte. At grabe po ito. Di ba? Kung ikaw ay simpleng mamamayang Pilipino, talagang mapapaisip ka no? Pagkakatapos ng usapin patungkol po doon sa budget deliberation, pag nakuha na ni Sara Duterte yung budget ng OBP, push na. Biyahe na ulit pa ibang bansa. Travel na ulit, sana all. Tapos pagka wala na ulit budget, magre-request na ulit ng budget, saka lang ulit babalik ng Pilipinas at magpapakita ang gilas. Yan ba ay trabaho ng maayos na politiko? Hindi. Alam nyo naman mga kababayan na nasa matinding po tayo ngayon, investigasyon ng maanumalyang flood control. At alam din naman po natin mga kababayan na si Paulo Duterte ay isa po sa ICI, pero ayaw humarap. Biglang nabahag ang buntot mga kababayan. Buti pa nga si Congressman Sandro Marcos marunong po humarap mga kababayan at marunong marunong patunayan yung kanyang sarili na wala siyang kinalaman o wala siyang kasalanan. Unlike dito kay Paulo Duterte na mas inuna pa mag-travel kaysa harapin yung mga matitinding aligasyon laban po sa kanya. So ngayon, mga kababayan, para sa akin na may personal opinion, pasensya na kayo dito tatak kasi ito kahapon sa Sky Ranch. Sorry mga kababayan So ngayon mga kababayan, eto, may nakita pa tayong isa pang balita.
Ay po, bukod po doon sa issue ni Paulo Duterte, may nakita pa tayong isang balita. Di ba kung matatandaan nyo, nagpa-epal itong si Robin Padilla. Pero nakalimutan ata nating lahat, mga kababayan, na si Robin Padilla ay binastos dati ni Rowena Guanzon. Alam nyo yan. Di ba? Alam nyo yan. Na si Robin Padilla, mga kababayan, binastos dati ni Rowena Guanzon. Ito yan, oh. Ayan, oh. Basahin na rin natin. Isama na rin natin. Sabi dito sa Pilipinas Today, ito daw. Ito ang ibinahagi ng realization ni dating Commission on Election COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon hinggil kay Senator Robin Hood Padilla kasabay ng di umaniya paglutang online ng mga dating pahayag ng una laban sa senador. Sabi dito mga kababayan, hindi niya umano binoto si Robin Hood Padilla noong 2022 election, sinabi ni Guanzon, nasabi ng mga kapatid natin na Muslim at lahat ng tao na nakakasalamuha ko ang nagustuhan nila kay Robin at nakita ko rin naman ay siya ay totoong tao. Walang halong pagpapanggap. What you see is what you get. Pero kung matatandaan niyo, di ba sinabi ni Rowena Guanzon dati kay Robin Padilla, nako, mga kababayan, wag niyong iboboto si Robin Padilla dahil kawawa ang Pilipinas, mga kababayan. Yan yung sinabi niya dati ni Rowena Guanzon kay Robin Padilla. Kaya nga marami mga nag-iisip dati na gustong iboto si Robin pero hindi ibinoto. Kasi nga nakita nila yung sinabi ni Rowena Guanzon, mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin ito pa daw. Sa akin naman, bilib ako kay Robin. Kay Robin dahil madaling lumapit ng tao kapag may kailangan sa kanya. Nagagalit pa daw kung babagal-bagal ang proseso dahil ayaw niya na pinababalik-balik ng staff. Dagdag ni Guanzon. Wala din korupsyon, sabi ng kontraktor, ayaw tumanggap basta gawin ng maayos ang project. Kaya bilib na bilib sila, niya, dito daw po kay Robin Padilla. Pero in fairness naman, kay Robin Padilla, mga kababayan, kahit na medyo, alam nyo na, itong si Robin Padilla, hindi siya nai-issue ngayon sa maanumalyang flood control. At hindi siya, mga kababayan, nakisali sa mga kapwa senador na yan na kumikback, mga kababayan, dun po sa proyekto ng gobyerno. Yun lamang ang ikinabibilib natin kay Robin Padilla. Pero ang totoo kasi dito, mga kababayan, sinabi ni Rowena Guanzon dati na ito daw pong si Robin Padilla, wag daw iboto. Kasi sa madalit salita, magiging pahirap daw ito, mga kababayan, sa Pilipinas kapag nagkataon. Maawa daw itong si Robin Padilla sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung titingnan nyo, baka sabihin ng iba, Jake, nasan ba yan? Para alam naman namin na mayroon kang source o pinagkunan yan. Ito, pakita ko sa inyo, mga kababayan. Kasi mas maganda yung mas maganda yung may source tayo, hindi pwede yung wala. Ayan, galing to sa Daily Tribune. Wait lang Ayan hindi pa lang naglo-loading. Ayan yan, nag-loading na. Galing yan sa Daily Tribune. Sabi dito, mga kababayan, eto Daily Tribune. DDS Quality Control. Padilla had defended Guanzon over mall issue. Called her Senyor. Somehow, miss the insult buried in that courtesy, mga kababayan. So kung titingnan nyo, sabi dito ni Rowena Guanzon kay Robin Padilla, hindi ko boboto si Robin Padilla. Maawa kayo sa Pilipinas. So ayan, di ba? Pagkatapos alipustahin, mga kababayan, ni Rowena Guanzon si Robin Padilla at pagkatapos ang ayuna ng mga bobong didishit, at ng mga ibang taga-suporta ni Rowena Guanzon, ngayon, nung ipinagtanggol lang ng konti ni Robin Padilla, si Guanzon, bida na agad. Sa paningin ni Guanzon, si Robin Padilla. Pero kung titingnan po natin, mga kababayan, talagang masama na ang ugali sa pulpa lang ni Rowena Guanzon. Kasi nga, marami na po talagang naging issue si Rowena Guanzon na talagang ng bato, ng isang security personnel dyan po sa NAIA, ng bastos sa mall at nagsisigaw doon at ng alipusta ng tao. So ibig sabihin, mga kababayan, talagang matagal na pong gawain yan ni Rowena Guanzon. Ang hindi ko lang maintindihan kay Robin Padilla kung saan siya kumuha ng utak para ipagtanggol yung maling gawain na yon. Pero anyway, mga kababayan, bagamat ganun pa man,
Ang sa akin, sana, huwag pamarisan yung ginawa ni Rowena Guanzon kasi walang maidudulot mga kababayan yung pagiging matapobre at mataas ang tingin sa sarili. Ano po, mataas ang tingin sa sarili at mayabang sa publiko. Ang ending at ending yan mga kababayan, mapapahiya ka lang din. So kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi nyo hinggil po sa balita na yan? Kasi ako mga kababayan na ito, lagi ko lang din naman sinasabi sa inyo na kahit nung nakaraan pa na hindi po talaga natin tatantanan ito dito sa part ng huli ng live natin, isasabihin ko ulit ng paulit-ulit. Kung talaga small boy, ito small boy, diba? Small boy, kung talagang sumusuporta ka sa magandang ginagawa ng administrasyon ni PBBM, kung talagang ayos yung ginagawa ninyo at gusto nyo na mapaganda, mabago ang Pilipinas, bakit saglit na utusan mo itong si Alputera na mag-post ng Sara resign sa kanyang Facebook page? Bakit sala po ata yung mga ginagawa? Ginamit pa yung property ng nanay mo. Para ano? Para makalagap ng mga pirma. Ano po dyan sa Bacolod City, makalagap ng mga pirma para dito kay Digong. Sa tingin nyo ba may tutulong pa yan kay Digong? Diba? Yung pangunguha at panglalagap ninyo ng pirma para may makalabas itong si Duterte, wala na pong magagawa yan. Kaya nga ako mga kababayan, sa totoo lang, since itong si Small Boy at yung kanyang kapatid na si alias ex-convict, mga kababayan, ay dumidikit-dikit dito kay First Lady, bakit kaya hindi na lamang suportahan nila yung magandang gawain ng administrasyon ni PBBM? Bakit kaya hindi pagsabihan ni Small Boy, lalo na at siyang nasa likod ni Alputera sa mga ginagawang pagtulong na yan ng palihim sa kampo ni Digong? Bakit hindi mo utusan na lang Small Boy kaya si Alputera na mag-post ng Sara resign? Total naman etong si Alputera, isinusuka na nung ibang mga DD-shit. At saka total naman, malabo na rin makalaya, etong si Digonggong. So bakit hindi mo na lang suportahan yung administrasyon ni PBBM para huntingin at papanagutin yung mga kasangkot na yan sa maanumalyang flood control? Bakit? Bakit hindi mo masuportahan? Dahil yung kapatid mo ba ay posibleng sumangkot? Dahil nakalagay yung pangalan ng construction company ng kapatid mo sa isumbong sa Pangulo.ph at nakakuha ng siyam na proyekto patungkol sa maanumalyang flood control. Di ba mga kababayan? So para sa akin, much better utusan mo na lang Small Boy sa Alputera na mag-post ng Sara resign. Total naman wala namang ginagawang trabaho si Sara sa Pilipinas at puro palayas-layas lang ang alam. Mga kababayan, puro travel abroad lang ang alam ni Sara Duterte at pagpapasarap sa ibang bansa. Anuin ko naman kami mga kababayan, kahit mag-travel abroad kami, pero naman namin yung ginagamit namin mga kababayan at pinag-iipunan namin ng ilang buwan yan para lang mapuntahan yung bansa na gusto po namin puntahan. At eto mga kababayan, kahit mag-travel abroad kami, nagagawa pa rin namin yung trabaho namin na makapagbigay sa inyo ng impormasyon patungkol po sa mga issue na nangyayari dito po sa ating bansa. Unlike kay Sara Duterte na hindi na po nakakapagtrabaho. So anyway, eto Small Boy, kung talagang kayo sumusuporta sa Marcos administration sa pagbabago ng Pilipinas, sana utusan mo na si Alputera na mag-post ng Sara resign. Ano pang hinihintay mo? Small Boy, alam ko naman nanonood ka. Utusan mo na si Alputera na mag-post ng Sara resign. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hinil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hinil po dyan.